hindi naman kaya it's too early, ano po, to say na sa ibang district ng Bulacan, walang nangyayaring Correct. kalokohan. Meaning, sa Correct. District 1, pwede merong ghost project na talaga namang talamak. Pero totally po, hindi pa natin nasusuyod ito. At baka Correct. bukas makalawang magulat tayo. Ang presidente naman Meron na nasa ibang naman. distrito at sabihin doon naman, hindi nga ghost project pero sobrang substandard naman po, Secretary. Even ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kayang ipaliwanag. Kasi ninakaw niya yung pera. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang tanong. Kayo ho, ba't hindi kayo nagpapakita? Bakit hindi nyo kayang ipaliwanag yung mga insertion na nangyari? Bakit wala hong small committee report? Hayon na nga mga kababayan, dito sa video na to, nako, mabibilib ho kayo. Ibang klase ho, ibang level yung mga opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office. Ito ho yung mga opisyal ng DPWH na nakaladkad dyan sa privilege speech nitong si Senator Ping Lacson. Ala, congressman ho pala tong mga to. Yung galawan nitong si Kimbo, nitong sila... pangalan to, yung si Benny Abante. Basta, mahihilig ho sila sa mga mamahaling mga gamit. Dito ho, hawak na ho kayo sa mga kinauupuan nyo. Dahil hindi ho ika nga kapani-paniwala ang presyo ng mga isinusot na kagamitan nitong mga taga Bulacan 1st District Engineering Office. Ito ho ay base lamang sa mga larawan at sa mga suot nilang mga kagamitan. Ngayon, kung peke ito, totoo, sa tingin naman ho natin mga kababayan, base doon sa mga ibinulgar, isiniwalat nitong si Senator Ping Lacson na di umano yung ibang mga opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office kayang magpatalo ng 100 milyon sa isang gabi dyan sa mga kasino sa lungsod ng Maynila o dyan sa Metro Manila, di naman ho siguro katakataka na makapagsuoto sila ng mga ganito kamamamahal na kagagamitan. Pero bago yun mga kababayan, sa like at sa subscribe, nako, 963,492 subscriber na ho tayo. Konting push na lang ika nga, magwa 1 million na ho tayo. Sa tingin nun natin sana sa susunod na buwan 1 million na tayo, no? Kaya ba? Hindi kaya, mahirap. No pressure, ika nga, darating ang darating. Eto na ho mga kababayan. Ito ay isa sa mga pangalan na nakaladkad. Ay, naku, hawak sa inyong inauupuan. Anak ng toko, ibang klase ho ito. Kaya pala yung mga kontraktor na gustong pumasok sa politika, kayang mamigay ng 10 million sa interview. Tingnan nyo naman ho, ang suot-suot nitong si engineer ho siguro to kasi hindi ka naman makakapasok dyan. Ayan ho yan, ayan ho yung zoom ho natin para talagang swabing-swabe ang dating sa mga kababayan natin. Yan, kung tawagin yan, Patek Philip Nautilus. Oh, Nautilus. Pangmayaman ho yan, hindi ho natin alam bigkasin. Mahihirap na salita ang ginagamit nila. Kayo ba naman hindi magkakabalok ang dila nyo sa 11,440,000? Doon lang ho tayo sa 801. Masaya na tayo. May pan-Jollibee na tayo Di ba? Ito ho, pinag-uusapan, 11,440,801. Linagyan pa talaga ng butal. Hindi pa binilog, ika nga, di ba? Talagang pagkaganyan ang presyo ng isang bagay, hindi ho yan kayang bigkasin ng mga, ika nga, yung tipong saktuhan lang sa buhay, ha? Ito kasi mga kung tawagin nito ni Senator Rodante Marcoleta, ito hong mga individual na to, sila ho yung kung tawagin mga nakakariwasa sa buhay. Yan ho mga kababayan, ha? Isa lamang yan, marami ho ito. Eto ho, anak ng Petrang Garapata. Sir, ano ba yan? Yan ho, naka-LV. Naalala ko sa'yo si Stella Kimbo. Naka-LV ho itong si Kuyang. Itong si Kuyang DPWH official. Magkano ba yan? $1,458. Anak ng toko, mahal. Grabe. Tayo ho nakasapatos lamang na 1,500. Pwede na. Di ba? Hindi naman kailangan ganito ka mamahal. Mga etchas lang naman naapakan mo sa kalsada.
papakamahal ng ganyan, di ba? Chinelas pwede na. Tignan nyo naman yung mga kababayan, LV. Pang-apak lang yan ng echas yan. Di ba? Echas lang naman naapakan mo eh. Yan si Sir. Yan kamukha ni Martin Romualdez no? Di ba? Comment nyo sa baba para magkamukha sila ni Martin Romualdez, no? Mukha silang mga bonjing. Ito, mga kababayan. Ito naman, ito matindi to. Ito ata yung pumalit sa kanya. Ito, yung suit niya ho dito, ayan ho yung sa larawan. Ito naman ho yung, ano ba to? Louis Vuitton. Louis Vuitton ho ito. Ayan ho, Louis Vuitton. Pang mayaman yung brand na yan Louis Vuitton, magkano ba? 96,000 pesos? Maghuhubad na lang ho ako. Wala naman ho siguro problema kung magugulo. Nakakatawa ka, Brad. Grabe naman. Meron hong code na sinusunod yung mga naglilingkod sa pamahalaan. Dapat kayo magpakita ng halimbawa na yung masyadong labish na pamumuhay. Hindi yan gawain ng isang matinong government official. DPWH official, tingnan nyo ho, taga-ano ho yan, Bulacan First District Engineering Office. Louis Vuitton, tennis, Damer Packard, short sleeve. Di ko alam yan. Pangmayaman ho talaga yan. Di ba? Quilted cotton bottom shirt in navy blue. Matindi to, sir. Ang haba ng pangalan ng damit mo. Ang tawag niya sa amin, alam mo, sinulsi na damit. Pambira talaga, oo. Ito naman, magkano naman to? Ito rin yun. Iisa lang yan, si Sir Ding. Pag nakikita ko tong mga na to, Relo, naalala ko yung mga congressman. Baka congressman to, di natin alam ha. Ibang klase. Ayan yung suit-suit niyang, ano na naman ba to? Pahihirapan nyo na naman ako mag-pronounce yung mga salitang hindi ko alam. Ito lang alam ko. Basta alam ko, ang suit niya na yan, 2,290,870. Yan Audemars Piguet. Royal Oak Offshore Choreography. Yan. Matindi ho ito. Audemars Piguet. Ang hirap din kasi pagkamalang presyo. Sa akin ito, yan. Ito, suot ko yung sa akin para nakarelo rin tayo. Di ba? Sa atin, madali lang big kasi, no? Garmin, no? Di ba? Tapos meron pa kayong nalalaman na Royal Oak Offshore Chronography. Buwisit na relo yan. Bibilin mo na lang. Anak ng Petrang Garapa, tawag na, hindi ko na bibilin. 2 million. Yan si Sir, suot. Ano yan, kasama yan sa bayad yung pangalan, di ka. Ano pa meron tayo dito? Mahilig sa LB itong si Sir. Kasi dito sa isa na to, naka-LB ka na bordado. Tapos dito naka-LB ka naman na sapatos. Magkano yan? Ang halaga ho ng Louis Vuitton niya na to, magkano ang Louis Vuitton na to? 1,755. Mahal ho itong na to. Ibang klase ho pala itong Louis Vuitton na to. I-search ho natin. USD to PHP. Ayan, okay. 1,755. Louis Vuitton. Ibang klase ho mga kababayan. Kulang-kulang 100,000. 100,000 na ho. I-round up na natin. Pambihira, 99,258 pesos. 100,000. Sapatos lang ho nitong si Sir. Ganyan ho mga kababayan. Yan, hindi ko naman sinasabi na galing sa mga proyekto yan. Pero ito ang sigurado ko dito mga kababayan. Hindi ho kayo makakabili ng ganyang gamit kung aasa lang kayo doon sa inyong sweldo. Kasi merong classification yan. Yung mga sweldo ng mga grade, ika nga, yung mga nagtatrabaho sa pamahalaan. Ngayon, yung presyo ng mga damit ni Sir, hindi ho base sa atin. Hindi ka naman maggugoberno
kayo ay galing sa prominente pamilya. Maraming pera at talagang negosyante, mga pamilya, di ba? Magtrabaho ko na lang sa negosyo ng papa mo o mama mo, di ba? Ikaw ay pumasok sa gobyerno sa kadahilan ng siguro gusto mong tumulong sa ating mga kababayan. Sa pagtulong mo na yan, sa gusto mong maibahagi ang iyong talento sa ating mga kababayan, doon sa sahod na ipapasahod sa iyo, hindi akma, hindi mo kayang bilhin yung mga ganyang klaseng mamahaling mga kagamitan. Mga kababayan, halimbawa na lang ho ito. Ito pa pala, di pa pala tayo tapos. Marami-rami pa pala tayo. Halimbawa ho itong 11 million na Patek Philip na to. Nautilus na Nautilus. Ano ba i-pronounce tong pangalan na to? Sige nga, pronounce nyo. Hindi, alam ko naman yung mga kasama natin dito, di rin alam i-pronounce yan. Mahirap i-pronounce yan. Eto pa mga kababayan, tingnan nyo naman yan. Ano ba meron? Ano bang sabi dito? Our parish received a car donation this Sunday, June 2, 2024. It will serve as official vehicle when transporting the image of Our Lady sa Lambao to various places during pilgrimage and parish visitation. Abo, matindi. Matindi ho ito. Matindi to itong sino man na nag-donate dito, matindi ho ito mga kababayan. Ito, our heartfelt gratitude to District Engineer Henry Alcantara for this generous donation. Ito ay si District Engineer Henry Alcantara. Lumalapit ka sa mga pare, Kailangan, ngayong mga panahon na to, Brad, kailangan mo yan. Madami-daming dasal lang kailangan. Ano na naman ba to? Ba't mamahalin? Puro mamahal yung mga pinagbibili nyo. Itong si Bryce Erickson. Ito yung binanggit nitong si Senator Ping Lacson. Nakaano ho siya, nakaano ba tawag dito? Honda Goldwing. Yan, pangarap natin yan. Pangarap natin yan. Pero pangarap lang. Alam ko meron ganyan si Kong TV Goldwing. Magkano ba yung Goldwing na yan? Nagkakalago yan ng 2 million hanggang 2.1 million. Kay Congressman yan, congratulations, Mr. Bryce Erickson. Hernandez, all the way from Santa Maria, Bulacan. On your banyo Honda Goldwing. Ibang klase, matindi ho itong ating mga taga First District. Engineering office ng Bulacan. Yan mga kababayan. Sa tingin nyo ho ba? Ito hindi ko sinasabing magnanakaw sila. Okay? Ang sinasabi natin dito, hindi akma yung sweldo na natatanggap nila sa pamahalaan diyan sa lifestyle na nakabandera na yan sa mundo na social media. Dito na ho tayo, rekta na ho tayo. Meron pa ba tayo? Pwede pa to. Ito mga kababayan, yung mga naghahanap kay Elizalde ko. Ito si Elizalde ko. Lagi nyo siyang hinahanap. Papakita ko ho sa inyo. Alangan naman, di ba? Marami ngayong mga panahon na to, meron ho tayong laro. Ang tawag ho sa ating laro, Finding Saldi. Finding Saldi. Ito na ho si Saldi. Scripted daw po yung budget hearing. Hindi po totoo yan. Siya po ang scripted, siya po ang budol, peke po, dahil nakita niyo naman may binabasa siya. Inaral niya na meron siyang mga kakampi na nag-abogado sa kanya, nandun na, si minute, di ba? Si minute daw. Brad, anong si minute na sinasabi mo? Ang gawin mo, magpakita ka ngayon. Ngayon mo balagbagin si BP Sara. Si BP Sara, alam mo anong ginagawa niya? Nagre-relax lang siya. Nagme-makeup siya. Di ba? Nasa ibang bansa siya. Pinupuntahan niya itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakikipag-ugnayan siya sa mga kababayan nating OFW. Ibig natin sabihin, ngayon si BP Sara, nakarelax siya. Wala siya napakatinding stress na binigay niyo sa kanya nung nakaraang taon. Di ba? Matindi-tindi yung stress. Kagaya ng panahon na to, last year, August last year, stress na stress si BP Sara sa inyo. Mga walang iya kayo. Ini-stress nyo si BP. Pero maganda pa rin. Kung ano-anong kabalbalan ang ginawa nyo sa hearing na yan. Buti na lang, merong Rodante Marcoleta. Merong Romeo Diaco. Merong Congressman na Isidro Ungab, di ba?
Yan na talagang, yan, pagkatapos ho yan ng hearing. Meron pa siyang nalalaman na si minute. Pakita ka, Brad! Ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kayang ipaliwanag. Kasi ninakaw niya yung pera. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang tanong. Si Bibi Sara nga, meron pa siyang, nagpunta pa siya dyan sa House of Representatives. Kayo ho, ba't hindi kayo nagpapakita? Bakit hindi nyo kayang ipaliwanag yung mga insertion na nangyari? Bakit wala hong small committee report? At di umano, yung tinayo nyong korporasyon na Sunwest, isa daw sa pinakamaraming nakuhang flood control project. Ano ho ba yan? Pwede ho ba namin gamitin yung pag-analyse ang ginamit nyo dyan sa, tatanong ako dyan sa confidential fund ni BP Sara? Kasi sinasabi nyo, ninakaw ni BP Sara, wala pa naman kayong ebidensya. Di ba? Ngayon, hindi naman ako bababa sa level mo, natatawagin kitang magnanakaw. Tanong ko lang, bakit ayaw mo magpakita? Saltico, marami na nakakami sa iyo, Brad. Ang tanong yan, isauli niya dapat yung pera. O paano yan? Pagka sinabi namin sa iyo, yung kinita ng yung construction firm na Sunwest, ay, yung itinayo mong Sunwest Inc., dapat ba isauli nila yung pera sa pamahalaan? Dahil falsipikado daw, di umano, yung mga itinayo nilang flood control. Eto na ho si BP Sara. Siyempre, alam ka naman pinakita natin si Elizalde ko. Dito sa video na to, kasama ho niya itong si Manong Pulong Duterte. Ayun si Manong. Idol yan di ba? Matikas yan. Yan, madalang lang magsalita. Pero sa totoo lang ito real talk to. Takot ako kay BP Sara pag nagagalit siya. Isa yan sa mga, kumbaga, pagka yan, nagalit, makikinig ka. Pero itong mama na to, mas iba ito eh. Iba ito eh. Yung tipong pagka ito nagalit, parang iba ho dating eh. Diba? Iba ho dating niya pagka nagsalita siya. Kung doon siya kay Toro at dito kay Mayor Baste. Diba talagang nung nagsalita na siya, parang iba ho yung dating niya eh. Kaya pag nagagalit to, sa tingin ko parang si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ito, dadaan kayo sa pa-smile-smile niyan. Pero si Bibi, ika nga, pa-smile-smile lang yan. Pero, ika nga, behind the scene, ito, panoorin natin. Naka-live ka habang namamasyal? Nag-online selling, ma'am. Online selling. Ako magbenta. Ayun, namalag sila Gucci, ma'am. Nabudol sila, sir, sa... Kani siya kay Martin siya mag-self-cook sa nabudol. Nabudol sila, ma'am. Pagay, everyone, atong pinakapalanggang Vice President at Congressman Pulong. Sus, mga bonggo kay Dong. Sama kami sa live selling ni Alvin and Tourism. Kamusta, sir? Okay lang. Ang totoo, nandito kami kay Nalibang si Kitty. Ginahulatan mo. Nagpila sa CR. Thank you, ma'am. Papicture mo lang ako. Ay, grabe naman! Uy! Dami nagpapapicture kay BP, oh. Yung approval at trust rating niya at yung pagiging number 1 pa rin niya sa presidential, wala pang race eh. Presidential preference eh. Nagre-reflect ho kahit saan siya magpunta. Kahit sino makakita sa kanya, gusto pitikin siya, di ba? Yung picture at Pagka mga testay mo ginakahamba. Sige, sir. Ma'am. Thank you, ma'am, ha? Thank you, ma'am. Sir. Thank you, ma'am. Kita kita, sir, tomorrow, ma'am. Sir, thank you, sir. Bito, yes, please. Let me know. Let me know ba? Okay na. Karoon na ba? Sure ka? Nakain nakaalam na question. Yes, I have. Pwede dili live para nila makuha. Para kuha niya, para surprise nila. Alam mo na, lagi ko ani ako ni isuri ang mga tao, B. Karamo. Asang CR? Dadun nato sa CR. Sa taas. Dadun nato ang mga tao sa CR. Are? Isigihan ko na kong tago.
Mas ibagkita ni sumot. Yan. Alvin and Tourism. Inday Sara. And Alvin and Tourism. Nagkita. By chance. Sa Amboton, sa mall ni. So, dali namin kayo sa CR ng mall. Sa last floor daw rin. Kasi mag-inspect tayo ng CR. Okay? Taas sa mall. Tibian Court. Taas pa? Tinuod. Right side, taas pa. Totoo yan. Nagkita na. So, hala! Sama na. Sama ni guys. Tanawan ninyo guys, ha? Tagaan ta mo og surprise guys, ha? Ready na mo? Ready na? Ready na mo sa surprise? Surprise! Ayun na, ito yung nag-viral kaninang umaga, itong si Sandro. Ayun na nga mga kababayan, seryoso na tayo, seryoso na. Yan yung mga ganap dyan sa daig. Ito. Bago natin umpisa nitong si Manny Bunuan, na interview niya dito kay Manong Ted Filon. Pasadaanon muna natin na mabilisan itong kuha ng GMA News kaninang umaga ho siguro, August 22. Ito, malakas-lakas ho kasi yung ulan nung kagabi, kaya ganito. Ito mga kababayan. Para sa mga kababayan natin, pagka hindi pa naman ho kayo nagalit, diyan sa problema na kinaharap natin na to, tapos, meron tayong ganitong issue, kasabay ng ganitong issue ng pagbaha, yung mga anomalyang flood control, na di umano, yung mga opisyal ng pamahalaan, ninanakaw ang pondo. Ito na ho ang panahon para magalit ang sambayanan. Kasi kung ipapaubaya lang ho natin to sa mga hearing, di ba? Ilabas ho natin ang ating saloobin sa social media. Di ba? Yung ilabas ho natin ang ating saloobin dito sa pamahalaan na to na hindi na tayo natutuwa sa kanilang mga pinaggagawa. Di ba? Pagka Pilipino, hindi pa nagalit dito. Anak ng tokwa, ibang klase yung pasensya natin. Ika nga, hanggang buwan yung yung bait ng sambayan ng Pilipino. Ito ba yung gusto nyo? Ganito ho ba? Umulan lang ng kaunti, lubog sa baha ang Pilipinas. Kaya nga, ito ho yung gagamitin nating barometer kung gaano katindi yung anger tolerance ng sambayan ng Pilipinas. Di ba? Yung sukatan natin to nagnakaw na sila. Pinakita ko na yung mga taga Bulacan First District Engineering Office. Mga ebidensya nitong si Senator Ping Lacson, di ba? Yung mga nabulgar sa hearing nitong si Senator Rodante Marcoleta, yung mga ebidensya na di umano itong mga congressman mga contractor din, na yung ibang mga congressman mayroong mga construction firm, mayroong mga korporasyon na itinayo, di ba? Meron nung ganyan Ngayon, sa mga nabanggit natin na yan, pagka hindi pa nagalit ang sambayan ng Pilipino, wala na hong makakapagpagalit sa mga Pilipino. Kung nangyari lang to sa alimbawa sa Korea, malaking problema. Nangyari yan sa Japan, wala na, tapos na. Nangyari yan sa Singapore, wala na. Mga Pilipino, na yan? Wala na yan. Kasi ho yan buwis ho natin yan. Huwag niyo sabihin na, hindi man ako nagtatrabaho, hindi ako nagbabayad ng buwis. Kada karga mo ng 1 litro, doon sa yung motor na ginagamit na pangkuha ng kung ano man ang kukunin mo, panghatid sa iyong mga anak o kung ano man yan. Basta pumihit ka ng 1 litrong boron, sinaksak mo sa makina mo, sa tangke ng motor mo,
nagbabayad ka ng tax dyan. Bumili ka ng isang candy, magbabayad ka ng tax dyan. Bumili ka ng 2 pansit canton kasi mahirap nga naman ho ang buhay, di ba? Pero masarap yun. Lagyan mo na lang ng itlog, masarap na yun, di ba? Laban-laban na yan, tsaka pandesal, masarap na yan. Oh. Bumili ka ng 2 tawag dito, pansit canton. May buwis ho yan. Lahat ho ng galaw natin dito sa bansa na to, may buwis. Kaya kayo ho, yung pera na binayad nyo doon sa mga serbisyo, produktong binili nyo, yung mga nakolektang buwis o yung VAT, value added tax na ipinapatong sa iba't ibang mga produkto ng administrasyon na to, nitong gobyerno na to, dyan ho napupunta. Dyan sa bahana yan. Anak na to, kung kailan na mas marami ho tayong binabayarang buwis, kung kailan na namimili tayo ng kung ano-ano, kahit anong bili natin, may tax yan. Bumili ka ng cellphone, may tax yan. May value-added tax yan. Bumili ka sa ibang bansa, nag-import ka, may importation tax. Lahat ho yan. Tinataksan ho yan. Alam nyo, hindi, ano lang hindi nila, kailan ba titigil tayo matax? Pagka nga namatay ka, matataksan ka pa rin eh. Wala. Pagka nakabaon ka na, pagkatapos na lahat, doon palang titigil ang tax. Pero pagka panganak mo sa mundong to, yun ang bagay na hindi mawawala sa'yo. Tax. Ngayon, yung mga tax natin, dito na pupunta yan, syempre. Yan, dyan sa Goldwing. Ay, nako. Ayan, dyan. Ayan, grabe naman yan, sir. Yan, yan, ilagay ko lang dito, bandera ko lang dito to. Para at least, public servant ho kayo eh. Nag-oath ho kayo eh, di ba? Na maglilingkod kayo sa sambayan ng Pilipino. Ilalagay ko dito yung, kasi pinapasweldo kayo. Pwede naman kayo mag-private. Wala naman namilit sa inyong pumasok sa public eh. Pero pinili nyo mag-public. So, kung mabandera pagmumukha nyo dito, masama kayo sa mga di umanong kurako dyan sa DPW, wala tayong magagawa dyan, di ba? Pinasok nyo, public servant kayo. Tapos meron kayong mga ganitong klaseng bagay na binabandera sa kung saan-saan. Wala ho tayong magagawa dyan. Manong Ted, anong balita? Kasi, syempre, lahat tayo interesado. Paano nga ba namang nangyari na nababago bigla yung budget na nakaalat dun sa isang proyekto? Abay, hindi naman yun yung original na inilatag mo. Saan nababago? Sa BICAM? Sino nagbabago? Ano-ano yung mga binago? Hirap kasi isa-isahin mo. Nakuyari tayo dyan. Small committee report yan. Basically, ang sinasabi po ni Senator Miguel, sandali lang, pwede ba nating, pwede ba mapakatotoo tayo dito? Huwag na tayo magpakasanto-santo pa dito. Di ba? Sino ang mga responsable sa insertions na ito? Yun. Di ba? Kasi nga, maaaring sabihin natin na walang paglabag sa batas, ha? There's nothing illegal about all of this. Basically, illegal kasi wala namang batas na nagsasabi na bawal. Basically. Opo, ang bawal Supreme Court decision, mga kapatid, doon nga sa lump sum appropriation. No, pero yung usapin ng iyong kumbaga pananagutan sa bayan. Yan po yan. Ito ho ngayon si Secretary Manny Bonoan, Man of the Hour. Good morning po, Secretary. Good morning, Ted. Good morning po sa ating lahat po. Kamusta po? Di ka po ba magre-resign, Sec? Nakakatulog pa ho ba kayo? Diba? Secretary Manny! Tulog niyo, Sec. Nakagising pa naman. Nagigising pa. Yan ang importante. Ang aking pong kasama ay si Maricel Halili po para sa ating unang Ay, katanungan. Maricel. Good morning po. Good morning, Maricel. Ako, ito lang masasabi ko dito kay Manuel Bunoan. Ako, hindi ako naniniwala na hindi umaabot sa pinakataas yung kabalbalan na yan. Anak ng tawa sa kalma mo. Ako, DPWH Secretary. Ngayong mga panahon na to, nangyari yan. Anak ng tawa, kada district engineering office, susugurin ko. Ibabaliktad ko lahat ng mga lamesa doon sa mga opisina na yon. Anak ng tawa, ilabas nyo yung mga pera. Ibabaliktad ko lahat. Pupuntahan ko isa-isa yan. Palilinyahan ko lahat ng opisyal dyan. Sasampalin ko isa-isa. Itong si Manuel Bunoan, di natin malaman ang bait, hindi mabait eh. Napapaisip yung mga kababayan natin eh. Ano ba? Anong deal nitong si Bunoan? Bakit di siya nagagalit? Lumabas na yung privilege speech ni Lacson na kung saan sinasabi niya yung pinaka-corrupt na
opisina ng engineering office, yaang sa First District ng Bulacan. Ba't di niya pasugurin yun? Lahat ng lamesa doon, magdadala ako ng baseball bat, lahat ng computer doon, pagbabasagin ko. Wawasagin ko ho lahat. Kahit na, sige, babayaran ko na lang. Sobrang galit ko sa inyo, mga... Diba? Gigil ka eh. Walang nga kayo, public servant tayo dito. Ba't napabilang kayo dyan? Senping, sino ho yung pangalawa? Sugod ulit, basagin ulit. Mga basic na yan, mga computer na yan, ginagamit nyo sa pagnanakaw. Diba? Yan, basta yung mga opisyal, wala akong pakialam kahit nakapatig-pilip pa. Sasampalin ko kung ako DPWA Secretary. Kaso hindi ako yun. Si Manuel Bunoan yun hindi siya nagagalit eh. Kaya nga napapaisip yung ating mga kababayan, kung hindi ka nagagalit, anong nangyari sa iyo, sir? Good morning po sa ating listeners. Magandang umaga po sa inyo, Secretary. Secretary, ang dami kasing na na spill ni Senator Ping Lacson doon sa kanyang privilege speech. So sisimulan ko na po doon sa nabanggit ng senador na nasa 40% lamang daw po nung original budget yung talagang napupunta para doon sa mga flood control projects. Pero depende pa yan sa level ng pagiging ganid ng mga bahagi ng proyekto. Ano po ba ang impormasyon na nalalaan ninyo tungkol dito, sir? Well, I think ito yung usap-usapan ngayon. This is what we wanted to unearth actually talaga na document namin sana itong lahat na ito. No? But at the end of the day, Kailangan nyo pa si Senator Ping Lacson? Nakananto ka, Brad, ang kapangyarihan mo, sekretary ka ng ahensya. Ikaw ang pinakataas. Wala nang, si Presidente na lang mas tataas sa'yo. Alter ego ka nga eh. Hindi pwede yan, Secretary Bunuan. Kung ganyan rin lang pala, mag-resign. I think we're focusing on the quality of the project that is being undertaken. Dito naman natin makikita kung paano nila ginagawa. And actually, yung mga sinasabing ghost project, actually, yun ang tinututukan namin ngayon, Maricel, dito sa, lalo-lalo na dito sa may Bulacan First Engineering District. Kasi I think, ang kuha naman po namin tinitingnan ngayon dito, Huwag yung tutukan. yung mga ibang feedback namin in other regions, in other districts, mukhang hindi naman ganito ang sitwasyon nila eh. Well, there has been observations nga na dapat may mga inferior na gagawa, may nasira. But I think hindi ito yung mga ghost project na nakakapigla na nagkakaroon pa tayo ng mga ghost projects na ganito. Pero, Secretary, parang may nabanggit po kayo recently na kamakailan nyo rin Nako, magpo-focus na tong si Secretary Manuel Bunoan, diyan sa Bulacan First District Engineering. Brad, isa bagay, mas mainam nga naman na kaysa naman hindi siya mag-focus, di ba? Okay na rin naman yan. lamang po nalaan itong mga problema sa flood control. Tama po ba? Tama po. Inaamin po yung gano'n. Kasi ang part po namin naman dito, meron naman kaming monitoring platform sa lahat ng projects that are being implemented. Naka-geotag po yan, mga yan. Meron yung pictures nila before the project started. Meron yung picture ongoing. Meron yung picture na completed. And marami rin pa kami mga other supervision protocols aside from yung ginagawa nila sa implementing office. Meron din kaming sinasagawa na mga QAU, ay mga audits, mga audit. At although hindi naman napupuntahan lahat ito kasi sa dami ng projects na ginagawa ng departamento. But I think ito na nga po, mayroon pa ring certification ng auditor na natatapos. Things like this. Opo. Pero sir, bagamat sabi nga po ninyo, kamakailan nyo lamang nalaan itong problema sa flood control. No? Gusto ko lang po kasing maunawaan yung proseso para po lang maintindihan namin bakit po hindi nakakarating sa inyo yung ganito pong mga sinasabi nating anomalya.
paano po bang nangyayari kung halimbawa na-approve na yung flood control project sa isang probinsya? Paano po yun? Pag na-approve na po, I think within the limit of the district office or regional office, sila po, we have given them the full authority to implement the project. No? But they have actually to report doon sa monitoring platform namin on the status of this project. So, nandun po yung we rely, of course, dito sa central office, I would have to rely actually on the reports that coming up. And of course, meron kaming mga levels of supervision din naman. Meron yung regional director, meron yung assistant secretary, may undersecretary who is in charge of these areas. So, these are the things na dapat they should be the ones actually to field field supervision before it reaches information to me. Yun ang mga ganun po. Okay. So kumbaga There are thousands of projects that are being implemented under the budget of the department. Opo. I have to rely also on the levels of supervision that is in place. Yung mga ganun po. So kumbaga pinagkakatiwalaan po itong mga in charge sa proyekto. So I wonder, Because I would not be able actually on my own on this to be able to supervise everything po and to be I have to rely also on my people that there are levels, senior levels actually that have to help me actually monitor and supervise all these projects as well. Pero sir, although sabi nga po ninyo, kailangan pagkatiwalaan kasi napakadami nitong mga proyektong pinapatupad natin. Pero bakit po kaya o saan kaya humuhugot ng lakas ng loob yung ilang mga district engineer? Bakit ganun na lang kagarapal yung kanilang pangunguhan ng porsyento doon sa mga pondo? Yan dapat natin pagtuunan ng pansin. I think sa lahat naman ng ito yung mga na-isolate lang itong isang engineering district na ito, no? Sa Bulacan. Nagkaroon ng mga Capitol actually nagkaroon ng mga ghost project. Ghost project, you must I don't know how to describe it, but siya na among all the engineering districts, sa lahat ng feedback na ginagawa na ngayon, ito lang po yung engineering district na nagkaroon ng ganitong mga ghost projects. Even in Bulacan alone, there are 3 engineering districts there. 3 engineering districts. Ito lang na-isolate. Yung other 2 engineering districts, wala naman silang ganitong sitwasyon. So, yun lahat ng feedback natin, kasi nag-submit kami kay Presidente nga ng completed project from July of 2022 to May of 2025. Siguro mga 9,855 yun completed projects na sinabi namin. And the President instructed us actually to verify also these projects aside from yung sinasabi na sumbong sa Pangulo na open web. So, nagpadala rin ako ng mga tao namin na mag-verify nga sa mga projects na ito. At sa ngayon, wala naman kami ibang feedback o reports yung mga ghost projects. Of course, meron sila napapansin na mga nasira ng mga project at kasalukuyang ginagawa. Yun po yung report nila . Opo, pero Sec, hindi naman kaya it's too early to say na sa ibang district ng Bulacan walang nangyayaring kalokohan. Meaning, sa District 1, pwede mayroong ghost project na talaga namang talamak. Pero totally po, hindi pa natin nasusuyod ito. At baka bukas makalawa, magulat tayo. Ang presidente naman nasa ibang distrito. At sabihin doon naman, hindi nga ghost project, pero sobrang substandard naman po, Secretary.
Correct. Well, Galing talaga ni Manong Ted Filon. Natumbok niya yun. Wag muna nating sabihin na isolated lang yung district na yan na first district. Itong kina Sir, di ba? certain things actually that we are actually looking at, Ted. The quality nga, yung sinabi ko kanina, yung quality of the project that been completed. No? By the way, I have to also qualify, no? Yung report namin na 9,855 project. Marami din po dito na nasimulan nung last administration po. Okay. Nako. Yan na nga ba last administration? Nakita niyo ho ba ang pondo ng DPWH nung last administration? Oh, yan ang problema. Nagkumpisa ang kabalbalan noong 2023 hanggang ngayon 2025, binabanggit na nila yung last administration. Yan. Kasi there are projects Tuloy mo lang yan, started bunuan. in 2020. Baka yan ang marching order. Kalkalin yung mga yung mga nagdang administration. Wala akong problema diyan. By all means gawin niyo nararapat para ibulgar lahat ng kabalbalan. Lalo na diyan sa corruption na yan. Wala ko tayong problema kung merong nangyari nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung kanyang mga opisyal, ipatawag niyo rin. Nandiyan si former DPWH Secretary ngayon Senator Mark Villar, di ba? Punta ka sa Senado, doon mo sabihin yan. Para tignan natin talaga yung angas niyo mo. Di ba? Doon ka magdadakdak ng ganyan. 21 and of course 2022. Kasi ongoing po ito because of the CAS program namin dito na dapat 2 years. 2 years po na pwedeng i-implement ng isang project. So yung reporting period kasi umabot po sila doon sinasabing up to July or 2022. Okay. We have to remember, actually, yung budget year ng administration nito started in 2023 po. Opo, sige. Pero marami po yung projects. This is what we are actually trying to look into also. Oh, yes, sir. Kung ano yes, yung sir. mga projects na started in 2021, 2022 na na-include Opo. dito sa panlamin dito. At sino-sino rin po yung mga contractors. Opo, dapat talaga lahat ng ito lumabas kasi nga in all fairness, meron kayong mga minana during the past administration na kung saan po naman ang secretary po ay si Mark Villar, no? Para lang ho natin maiklaro ang sinasabi niyo. Ito lang po, Seka, bago po itong si Maricel, baka lang ho natin makaligtaan. Yung pong halimbawa kasi ng tinutukoy po ni Presidente, di ba, yung distinct, yung pare-pareho po yung halaga ng project kasi kung ang pag-uusapan natin first district, Kalumpit, Hagonoy, Paumbong, Pulilan, Bulacan, and the city of Malolos, sa District 3 halimbawa, itong San Miguel River, inaral namin ang budget, ang dami ring distinct dito, Seka, pare-parehong 100 milyon sa isang river lang. So ito nga po sinasabi na baka po sa ngayon, tama ba na hindi pa tayo makapagsasabi na totally, District 1 lang ho ang may problema dito kasi nga ongoing pa ang inyong validation. Titinan po natin yan, Ted, kasi I think what we have reported is for the past 4 years na reporting period, no. We have to see to it na yung budget allocation is on a year-to-year basis, no. Kung halimbawa, nagkaroon ka ng 100 million this year, 100 million next year, 100 million following year. Kasi hindi naman natin naibuhos lahat yung 1 billion in one project in 1 year. Kasi yung, halimbawa, yung allocation in one congressional district is just over 1 billion. So he has to prioritize actually all these projects na lalagay niya kung magkano lang yung ilalagay sa isang taon, yung mga ganon. So we have to look into that. Opo. And Secretary, yamang nabanggit na natin yung probinsya ng Bulacan, ano? Nito pong Wednesday, mismong si PBBM yung nakakita na hindi naman pala nag-e-exist yung flood control project dyan po sa may Baliwag City. Ano na po ang ginawang hakbang ng ng DPWH dyan po sa nadiskubre sa Baliwag? Ano nang mangyayari doon sa kanilang contractor? Ito na po, I think I issued actually a show cause order to all those involved behind actually the implementation of the project. By the way, yung pinuntahan nating yung ating Pangulo are actually those information that we have furnished him actually. So,
Ito, yung fairness team, actually, the data. And, Sa inyo Sa inyo galing. galing. Sa inyo galing. Opo. yes po. Opo. Oo. Sa inyo galing Yes mismo po. yung All impormasyon. the data naman, yes po. Okay. So ano na po ang ano niya? Ano na po ang status nila ngayon? Well, I think we're just waiting. I think for the day, the time, the period that has to be prescribed on the ginawa na show cause order. And as soon as they submit their explanation, and we're not convinced of anything, actually, then we will find the necessary charges and sanctions actually immediately. Siguro dapat mga tao namin kaagad, I have to issue suspension orders to them and then file the necessary charges. Opo. Ito pong And this Opo. is what the President wants me to do, actually, to expedite yung panito through the process and Opo. the investigation. Hayaan mo si Presidente, huwag mo siyang pakinggan. Alam mo, ano gawin mo? Punta ka dun sa Bulacan 1st District Engineering Office, putahan mo lahat ng gamit nila, basagin mo na. Hindi, para malabas mo yung sama ng loob mo, kung masama talaga loob mo. Yun lang naman ang atin dito. Kung talagang totoong masama ang loob mo, kung talagang totoong galit ka sa nangyayari na yan, wala. Kung ikaw talagang public servant ka, walang walang mapaglalagyan yung sama ng loob mo kung hindi mo ilalabas yan eh. Pero itong si Secretary Manny Bonoan, parang tila bagang mga kababayan natin nagsasabi, ba't parang chill na chill itong si Bonoan? Ba't parang di siya nagagalit? Baka kinukuha niya yung style nitong si Bangag, hindi nagagalit. So always, maraming salamat sa pag-support sa PH. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.